Matapos ang kanyang naging komento na dirty politics ay muling nilinaw ng dating Chief Presidential Legal Counsel ang issue kaugnay sa umano'y pagkakahalintulad sa sinapit ni Vice President Sara Duterte sa nangyari noon kay dating Vice President Leni Robredo. Kung ano ito, alamin natin sa balita ni Carlo de la Peña. Mali. Yan ang problema rito sa mga nag-a-analyze na ito. Hindi sila nag-aaral. Ito ang reaksyon ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo tungkol sa naging buwelta sa kanya ng isang political analyst. Ayon kasi sa naturang political analyst, ang nangyari kay Vice President Sara Duterte ngayon na pag-alis bilang miyembro ng National Security Council ay nangyari din umano noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na inalis daw bilang miyembro nito si dating Vice President Leni Robredo. Paglilinaw ni Attorney Panelo dito, Totoo yun. At saka yung sinasabing tinanggal siya sa kabinete, hindi rin totoo yun. Actually, nangyari doon. Itong si VP Leni kasi, di ba, imbitahan, ginawa kahit nakalaban. Ang naging problema niya lang, kahit nasa labas na siya, binabanatan niya pa ng binabanatan, miyembro ka ng kabinete. Hindi ba embarrassing yun? Bumibira ka sa labas, tapos papasok ka sa meeting ng kabinete, medyo nakakaya sa party niya. Kami, dahil kami mga magagalang na mga miyembro ng kabinete, hindi lang kami umimik. Pero para to avoid that embarrassment, baka kung ano pang kantsaw ang matanggap niya, sinabihan na lang siya ni Presidente, huwag na lang umaten kasi mukhang mahalay sa party mo dahil binibira mo. Pagkatapos sa atin ka, mamaya dyan, mabanatan ka ng mga miyembro ng kabinete. Yun ang katotohanan ng pangyayari. una na ngang nagkomento ang dating palace official na politika ang naging aksyon ng Pangulong Marcos Jr. sa pag-alis kay VP Sara at mga dating Pangulo ng bansa bilang miyembro ng NSC. Punto rin ni Panelo, sang-ayon ito sa karapatan ng Pangulo na i-reorganize ang NSC gaya ng ginawa ng mga nagdaang Pangulo. Pero hindi dapat alisin bilang miyembro nito ang pangalawang Pangulo ng bansa. He is the second highest official of the land. Anytime, if anything happens to this president, she succeeds to the presidency. At kailangan, alam niya kung anong plano sa seguridad, kailangan nandun siya. Hindi pa pwedeng hindi. Magiging presidente ka, hindi mo alam kung ano ang naging plano ng mga National Security Council dahil wala ka. Sa kabilang banda, magkaiba rin ni Panelo ang sinapit ni VP Sara at ng dating Vice President na si Robredo sa kanilang mga Pangulo. Lahat ng mga critic doon, pinapabayaan niya lang. Bumanat na kayo ng bumanat. Hindi nga siya nagdemanda . Pero dito sa panahon ng administrasyon, naku, kita mo ginawa sa KOJC, kita mo ginawa kay Pastor, nakakulong ngayon. Lahat talagang gusto pa i-impeach, gusto pa ipakulong si Presidente Duterte. Ibang klase. Ibang klase. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.